Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2401. Tumango si Daryl at pinangunahan ang daan patungo sa Central Army Camp. Sina Rama at Donahue ay sinundan ng mabuti sa likuran ni Chester at ang iba pa. Young Master, mangyaring kumuha ng tsaa. Pagdating nila sa Central Army Camp, mabilis na nakahanda ang tsaa. Ngumiti si Daryl kay Donahue. Si Donahue ay may hitsura ng pasasalamat sa kanyang mukha habang umiinom siya ng kanyang tsaa. Batang guro, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Chester na magtanong ng nagtataka. Ang rehiyon ng dagat sa pagitan ng Earthly Yuan Continent at ang Apocalypse Continent ay hindi gaanong kalawak. Ang iba pa ay patay na. Mapalad na nakaligtas ka, ngunit bakit ngayon ka lang bumalik? Anong nangyari? Habang ang kanyang tinig ay nawala, lahat ng tao sa kanilang paligid ay parang nagtataka. Tama iyan. Mula sa Earth Circle Continent, tumatawid sa dagat patungo sa Apocalypse Continent, at pagkatapos ay umabot sa Chaos Mountain Range. Ang pinakamabilis ay 3 araw at ang pinakahuli ay 5 araw. Gayunpaman, ang Life Transformation Realm na ito ay tumagal ng isang kabuoang 13 araw mula sa sandaling sila ay umalis hanggang sa sila ay lumitaw. Mapait na ngumiti si Donahue. Hindi ko ito itatago kanino man. Nang tumama ang bagyo, nahulog ako sa dagat at kalaunan ay naanod sa isang disyerto na isla. Maya-maya pa, nakilala ko ang mga pirata. Masasabing ang kasawian ay hindi kailanman nag-iisa. So yun ang nangyari. Narinig ang mga salitang iyon, tumanggo ang lahat ng napagtanto. Sa oras na iyon, si Donahue ay nagsiwalat ng isang ngiti at nagpatuloy, mayroong isang kasabihan na napupunta, isang pagpapala sa kaila. Maaaring ito ang tadhana na pinapayagan akong makaligtas sa kalamidad na ito. Sa oras na iyon, nakikipaglaban ako sa mga pirata at nailigtas ng isang miyembro ng Simaki clan. Dinala pa ako sa Coral Island kung saan nanirahan ang kanilang tribo. Doon, nakatanggap ako ng isang nakakagulat na balita. Ito ay naka-out na ang Emperor Xuanyuan ay inaasahan ng Demon Tribe na tatawid sa Chaotic Mountain Range. Kaya't iniwan niya ang Simaki clan isang kayamanan upang mapangalagaan. Gayunpaman, inilagay niya ang susi sa kayamanan ng dibdib sa Chaotic Mountains. Ang bagay na ito ay tungkol sa kaligtasan ng siyam na lalawigan. Sa oras na iyon, tinanong ko ang pinuno ng Simaki clan na ibigay sa akin ang kayamanan upang maibalik ko ito sa Primal Chaotic Mountain Range. Sa kasamaang palad, ang pinuno ay hindi naniwala sa akin. Si Donahue ay may seryosong tingin sa kanyang mukha habang lihim niyang sinusunod ang reaksyon ng lahat. Tama iyan. Ang mga salitang ito ay pawangkatha ni Donahue. Alam niya na napakahirap para sa kanya na mag-imbestiga ng lihim, kaya maaari rin siyang gumawa ng isang kasinungalingan. Kung ang isang tao sa 9 Continents Barracks ay nakuha ang item sa kahon ng bato at narinig ang kanyang mga salita, tiyak na hindi sila mananatiling kalmado. Sa totoo lang, nakapagpusta na si Donahue bago pumunta dito. Siya ay tumaya na sina Ambrose at Era ay hindi pa nakakarating sa Chaotic Mountain Range. Ngayon, gumawa siya ng tamang pusta. Hanggat wala si Ambrose at ang kanyang kapatid na babae, masasabi niya ang anumang nais niya nang walang anumang pag-aalinlangan. Whoosh! Sa isang iglap, ang buong Central Army Camp ay nagulo. Natigilan ang lahat at hindi maihahalin tulad na gulat. Kaya si Emperor Xuanyuan ay nag-iwan ng isang kayamanan para sa kanyang mga inapo. Tulad ng inaasahan sa pinuno ng 3 soberano at 5 emperador, nagkaroon siya ng malalim na foresights. Sa sandaling iyon, walang alinlangan sa sinabi ni Donahue. Kung sa bagay, alagad siya ni Rama. Hindi na kailangang magsinungaling sa lahat. Swish! Si Daryl na pinaka-excited. Tumayo siya kaagad at tiningnan ng mabuti si Donahue. Little Master, totoo ba ang sinabi mo? Bagaman ito ay isang katanungan, ang mga mata ni Daryl ay kumislap ng kakaibang ilaw. Halos hindi niya mapigilan ang sarili. Dahil ang bagay na hinahanap ni Donahue ay nasa kamay ni Daryl. Ito ay isang perlas ng dragon. Paano siya hindi nasa sabik?
Sa sandaling ito, hindi napagtanto ni Daryl na siya ay naloko ng monghe sa harap niya. Labis siyang nasabik. Ito ay naka-out na mayroong isa pang bagay na binabantayan ng Simaki clan sa loob ng libu-libong taon sa Coral Island, malalim sa loob ng malawak na dagat. Siyempre, ang ekspresyon ni Donahue ay hindi matatag. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumawa. Sinampal niya ang kanyang hita at sinabing, ang langit talaga ang tumutulong sa siyam na kontinente. Ito nang makita kung gaano siya nasisiyahan kay Daryl, lahat ay natigilan. Bakit siya nilibang? Kabanata 2402. Mahigpit na nakakunot din ang mga kilay ni Donahue habang titig na titig kay Daryl na may gulong-gulat na tingin. Napang-asar ni Daryl. Maaaring ito ay sa harap ng tingin ng lahat, bahagyang ngumiti si Daryl at naglabas ng isang perlas mula sa kanyang bulsa. Ang ilaw na nagmumula rito ay nakasisilaw. Agad na nag-iilaw ang ilaw sa buong Central Army Camp. Swoosh! Sa isang iglap, lahat ay nakatingin dito. Lahat ng kanilang mga mata ay nanlaki at nakalok sa perlas na nasa kamay ni Daryl. Napatulala silang lahat. Malinaw na nadarama ng lahat na ang perlas na ito ay walang kapantay na napakarilag at naglalaman ng kakaibang kapangyarihan sa loob nito. Kapag sinira ng kapangyarihang ito ang selyo, tiyak na yayanig nito ang langit at lupa. Natigilan din si Donahue. Nakatitig siya ng walang kurot sa perlas, na kumikislap ng isang nakakabulag na ilaw. Hindi rin niya mailalarawan ang pagkabigla. Ito ba ang kayamanan sa kahon ng bato, isang bagay na maaaring magbukas ng kahon ng bato? Pagkatapos ng mahabang panahon, si Daryl ang kumuha nito. Ang swerte ng taong ito ay medyo maganda. Pinigilan ni Donahue ang kanyang kaguluhan at sinabi kay Daryl na may pagtataka, Secmaster Darby, ikaw ay pinag-isipan ito ni Donahue. Hindi niya dapat ilantad ang kanyang sarili. Kailangan niyang manatiling kalmado at mag-isip ng isang paraan upang lokohin ang perlas ni Daryl. Kapag nangyari iyon, mabubuksan niya ang bato na dibdib at makakuha ng isang kayamanan. Nang hindi hinihintay na matapos niya ang kanyang katanungan, tumawa si Daryl at sinabi, Little Master, ito ang isa sa dalawang kayamanan na nabanggit mo. Noon, aksidente akong nakakita ng isang yungib sa isang kagubatan at nakuha ang naiwan ni Emperor Xuanyuan. Naiintindihan ko rin ang sitwasyon na sinasabi mo. Sa dalawang kayamanan, ang isa ay malapit sa Chaotic Mountains Range at ang isa ay nasa labas ng malawak na dagat. Nakuha ko ang isa sa kanila. Sa oras na iyon, iniisip ko kung paano pumunta sa ibang bansa upang hanapin ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang maliit na master ng Transformation Realm ay magdadala sa akin ng isang mahalagang pahiwatig. Ito ay lumalabas na ang ibang kayamanan ay protektado ng Simaki clan sa Coral Island. Sa ganitong paraan, ang parehong mga kayamanan ay may isang tiyak na lokasyon. Ilang oras lamang bago sila maging isa. Sa ngayon, nakikipagkomprontasyon kami sa Raksacer Race at malubha ang sitwasyon. Ang Little Master ay nagbigay sa amin ng isang mahalagang bakas sa isang kritikal na sandali. Ito ang kalooban ng langit. Ang langit ay tumutulong sa aming siyam na kontinente. Nakangiti lahat si Daryl sa sinabi niya rito. Tuwang-tuwa siya. Gayunpaman, nang banggitin niya ang yungib, hindi sinabi ni Daryl na siya ay na-frame ni Jackie Yale. Dapat malaman na ito ay isang kritikal na oras upang labanan laban sa Raksacer Race. Ayaw ni Daryl na magkaroon ng anumang kaguluhan sa Nine Continent. Napagpasyahan ni Daryl na iayos ang puntos kasama si Jackie matapos niyang talunin ang Raksacer tribe. Kung tutusin, nasa kanyang kamay pa rin ang Seven Treasures at Exquisite Pagoda. Narinig ang mga salitang iyon, ang karamihan sa tao ay mukhang nasa sabik. Tama yan, pagpalain ng langit ang siyam na kontinente. Little Master, bumalik ka sa tamang panahon. Sa hinaharap, kapag lumalaban tayo laban sa tribo ng Raksacer, hindi na natin kailangang matakot pa. Sa gitna ng talakayan ng lahat, tila may naisip si Jocelyn Ludwig. Tiningnan niya ang perlas sa kamay ni Daryl at nagtanong, mayroon kaming mga pahiwatig tungkol sa parehong kayamanan, ngunit ano nga ba ang iniwan ni Emperor Xuanyuan gayon din? Anong perlas ang nasa kamay mo, Daryl? Kakaiba ang pakiramdam. Kaagad na sinabi niya iyan, ang lahat ay natauhan at naobserbahan muli ang mga kwintas. Oo, alin mismo ang butil na ito, aling kayamanan ang iniwan ni Emperor Xuanyuan?
Nang makita na ang lahat ay mukhang nagdududa, ngumiti si Daryl at sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang kayamanan na naiwan ni Emperor Xuanyuan, ngunit ang masasabi ko ay ang perlas na ito ay hindi isang ordinaryong perlas. Ito ay isang perlas ng dragon." Ano, narinig ang mga salitang ito, agad na kumulo ang buong Central Army Camp. Dragon perlas, ang perlas na ito ay isang perlas ng dragon, lahat ay tulala. Nagkaroon ng mga alingaw-ngaw ng mga dragon sa mundo ng 9 na kontinente mula pa noong sinaunang panahon. May mga alamat na ang mga dragon ay ang pinuno ng banal na mga hayop. Umakyat sila sa pagitan ng langit at lupa at nagtataglay ng nakasisindak na kapangyarihan. Gayunpaman, kakaunti ang mga tala ng mga ito. Kabanata 2403. Sinabing ilang libong taon na ang nakalilipas, mayroon pa ring mga dragon sa kontinente ng 9 na lalawigan. Ngunit habang patuloy na lumalakas ang mga tao, kalaunan ay nawala ang mga dragon na walang bakas. Walang inaasahan na makakakita ng mga perlas ng dragon, lalo na ngayon. Ang mga perlas ng dragon ay ang kakayahan ng mga dragon. Para sa isang sandali, lahat ay tumingin ng walang laman sa dragon perlas sa kamay ni Daryl. Lahat sila ay nabigla at walang imik. Ang buong Central Army Camp ay tahimik, kaya't ang isang tao ay maaaring makarinig ng isang drop-drop. Matapos ang ilang minutong katahimikan, si Quincy ang unang nag-react. Hindi niya maiwasang sabihin, dahil ang Dragon Pearl ang susi sa pagbubukas ng kayamanan, tila ang naiwan ni Emperor Xuanyuan ay maaaring isang dragon. Nang marinig ang palagay na ito, hindi mapigilan ng lahat na huminga ng isang malamig na hangin. Isang dragon, kung iyon talaga ang nangyari, bakit matatakot ang 9 na kontinente sa tribo ng Raksasa? Huminga ng malalim si Daryl at tumango bilang pagsang-ayon. Oo, nahulaan ko rin. Sa sandaling ito, si Donahue ay may nasusunog na titig sa kanyang mga mata. Kung ito ay isang dragon, tiyak na mag-iisip siya ng isang paraan upang makuha ang dragon perlas. Kung sabagay, itinago niya ang kayamanan sa dibdib na iyon. Matapos makuha ang Dragon Pearl, madali niyang mabuksan ang dibdib ng kayamanan at gisingin ang dragon sa loob. Sino pa sa 9 na kontinente ang maaaring kalaban niya? Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, hindi na makapaghintay pa si Donahue. Nais niyang agawin lamang ang Dragon Perlas mula sa mga kamay ni Daryl, ngunit isinasaalang-alang ang bilang ng mga tao sa paligid niya, pinigilan niya. Hindi siya maaaring maging walang ingat. Bukod, ang mga taong naruroon ay pawang mga kilalang figure sa 9 na kontinente. Kahit si Rama na nasa tabi niya ay hindi maminamaliit. Sa sandaling ito, tumayo si Dax at sinabi na tuwang-tuwa kay Daryl, "Daryl, dahil ito ang Dragon Pearl, ano pa ang hinihintay natin? Magmadali at magpadala ng ilang mga tao sa Coral Island." Habang ang tunog ng kanyang boses ay nawala, lahat ng mga nakapaligid na tao ay nagsimulang magsalita. "Tama iyan. Alam ko kung nasaan ang Coral Island. Kung ang kayamanan talaga ay isang dragon, kung gayon hindi magiging mahirap para sa atin na harapin ang tribo ng Raksasa. Tama ang lahat. Daryl, dapat kang pumunta sa Coral Island kasama ang iyong maliit na Panginoon. Babantayan ka namin dito. Walang mangyayari." Labis na natukso si Daryl sa mga mungkahi ng karamihan. Lalong natuwa si Donahue, hanggat si Daryl ay nagtungo sa Coral Island na nag-iisa kasama. Makakahanap siya ng isang pagkakataon upang ilunsad siya ng isang sorpresang atake. Ang Dragon Perlas ay tiyak na madaling makuha. Kung sabagay, nag-iisa si Daryl at imposibleng magbantay laban sa kanya. Hindi niya akalain na aatakihin siya ng alagad ni Rama. Sa oras na ito, gumawa ng desisyon si Daryl. Tumingin siya sa paligid at umiling na nakangiti. Huwag tayong magmadali sa Coral Island sa ngayon. Bukas ng umaga, magpadala ng isang tao upang suriin ang tribo ng Raksasa bago magpasya. Upang maging matapat, nais ni Daryl na makinig sa mungkahi ng lahat at magtungo sa Coral Island kasama ang mga mag-aaral. Tulad ng para sa lugar na ito, ang Zhangju ay magiging namamahala sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, frituhin siya ng tropa ni Zhangju na parang isang Diyos. Kasama niya sa paligid, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang sorpresang atake mula sa Raksasa Army. Gayunpaman, dahil si Zhangju ay nagsumite lamang, hindi sigurado si Daryl kung siya ay kumbinsido o hindi. Kung si Zhangju ay nagdulot ng anumang kaguluhan habang wala siya, hindi ito sulit. Lahat ay tuwang-tuwa sa bawat isa.
Mabuti din yan. Tama yan, dahil sumali na sa atin ang hukbo ng Hilagang Ying, dapat tayong magkaisa. Hindi tayo dapat matakot sa tribo ng Raksasa sa ngayon. Hindi kami nagmamadali na pumunta sa Coral Island. Nang makita na hindi sumasang-ayon si Daryl sa kanilang opinyon, namula ang mukha ni Donahue maliit na guro. Habang si Donahue ay tahimik na nagsisikap na pigilan ang kanyang galit, binaling ni Daryl ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at ngumiti, "Salamat sa pagsabi sa amin ito. Nakakapagod ang paglalakbay, kaya dapat kang magpahinga ng maaga. Sa loob ng 2 araw, kapag matatag na ang sitwasyon, mangyaring pangunahan ang daan. Pupunta kaming magkasama sa Coral Island upang bisitahin ang Simaki clan." Nang marinig ito, nagsiwalat ng ngiti si Donahue at tumango. "Ayos lang, susundan namin ang mga kaayusan ni Sect Master Darby." Si Daryl, ang lokong ito, ay talagang naniwala sa kanyang mga salita at naghakbang pa upang pumunta sa Coral Island kasama niya. Pagdating ng oras, agawin niya ang Dragon Perlas at siya mismo ang papatayin. Kabanata 2404. Sa sandaling iyon, ang kalooban ni Donahue ay agad na itinaas. Bagaman kailangan pa niyang maghintay ng ilang araw pa, hindi na siya nag-alala tungkol sa anupaman mula nang si Daryl ang magpasyang ito mismo. Nang makita si Donahue na tumango ang kanyang ulo, hindi sinabi ni Daryl ang ano pa at sinabi sa lahat na magpahinga. Sinundan ni Donahue si Rama pabalik sa kanyang tent na nagpapahinga. Pagbabago ng buhay. Sa sandaling ito, nakaupo si Rama na nakatuwad at tinanong kay Donahue, "Sabihin mo sa akin, nakatagpo ba ng bagyo ang mga alagad mong iyon at namatay sa dagat?" Mayroong isang makahulugang tingin sa mga mata ni Rama nang tanungin niya ito. Ang alagad niyang ito ay malupit at madaling pumatay. Pinakaintindihan siya ni Rama. Bagaman nag-convert siya sa Buddhism, ang kasamaan sa kanyang puso ay hindi pa ganap na mapigilan. Sa makatuwid, hindi naniniwala si Rama sa sinabi ni Donahue sa lahat. Nadama niya na mayroong isang bagay na malansa dito. Gayunpaman, hindi nararapat na magtanong sa harap ng maraming tao lalo na kung naruroon si Daryl, kaya't naghintay siya hanggang ngayon. "Guru," sinabi ni Donahue na may seryosong ekspresyon. "Mula nang mag-convert ako sa Buddhism, alam ko kung ano ang nagawa ko sa nakaraan. Nakagawa ako ng matinding kasalanan at nagsisi na. Napagpasyahan kong buksan ang isang bagong dahon. Ba't naman ako magsisinungaling?" Habang nagsasalita siya, may naisip si Donahue at nagpatuloy, "Bukod dito, madalas akong turuan ng master na ang mga monghe ay hindi nagsisinungaling." Narinig ito, dahan-daang tumango si Rama. "Sige, naniniwala ako sa iyo. Tuwang-tuwa ako na maaari kang tunay na magsisi." Ngumiti si Donahue. "Salamat sa iyong tiwala, Guru." Kasunod nito, lumakad si Donahue na may hitsura ng katapatan. "Tama yan, Master. Matagal na akong naging alagad mo, ngunit hindi mo pa rin ako tuturuan ng anumang mga diskarte sa paglilinang ng Budismo. Ngayon, taos-puso akong humihiling na turuan mo ako ng lahat." Habang nagsasalita siya, ang ekspresyon ni Donahue ay taos-puso, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagkasuklam. Kabanata 2405. Noong isang buwan, siya ay nasugatan ng malubha ni Rama. Nasira ang kanyang buhay, at napilitan pa siyang kilalanin si Rama bilang kanyang Panginoon. Hindi malilimutan ni Donahue ang kahihiyang ito sa natitirang buhay niya. Gayunpaman, malalim ang mga diskarte ng Rama na Buddhist, at alam ni Donahue na hindi siya pareha para sa kanya. Sa makatuwid, pinag-isipan ito ni Donahue. Hihilingin niya kay Rama na turuan siya ng mga diskarteng Budismo upang malaman niya ang mga bahid ni Rama. Kapag nangyari iyon, mailabas niya ang kanyang galit. Walang ideya si Rama sa iniisip ni Donahue. Nang makita ang kanyang taos-pusong ekspresyon, sinabi niya sa isang kasiya siyang pamamaraan, tulad ng sinasabi, "Ang Buddhist Dharma ay walang hanggan. Ang pamamaraan ng paglilinang ng aking Temple of Enchanted Retreat ay ipinasa ni Patriarch Bodhidharma. Hindi lamang ito nangangailangan ng napakataas na talento, nangangailangan din ito ng isa upang magkaroon ng isang Zen puso. Dati, nang makipaglaban ka hanggang sa iyong kamatayan, ang iyong puso sa Zen ay kulang. Gayunpaman, ang iyong pangunawa ay lubos na maganda." Habang nagsasalita siya, nag-isipan sandali si Rama bago magpatuloy, "Ngunit nakikita mong napakumbaba mo upang humingi ng patnubay, ibabahagi ko ito sa iyo." "Salamat sa iyo, Master." Tuwang-tuwa si Donahue at mabilis na lumuhod sa lupa.
Sa pagkakataong iyon, ang mga mata ni Donahue ay nagniningning ng isang malamig na sulyap habang palihim siyang uminis. Rama, kapag nakita ko ang pagkakamali sa iyong diskarte, tiyak na mapapahamak ka. Samantala, sa kabilang panig pagkaalis ni Daryl at ng iba pa sa Central Army Camp, hindi sila nagmamadali na bumalik sa tent upang magpahinga. Sa halip, pumunta sila sa selda. Nakuha niya ang anak na babae ni Rakshasa King, si Natalie. Ang babaeng ito ay napakahusay. Hindi siya magpapakamatay sa bilangguan, hindi ba sa pag-iisip na iyon, naglakad si Daryl sa pintuan ng cell. Pakawalan mo ako, o wala sa iyo ang mabubuhay. Pagdating niya pa lang sa pinto, narinig niya ang isang serye ng macelan na sigaw mula sa loob ng selda. Boses iyon ni Natalie. Hindi mapigilan ni Daryl na ngumiti. Matindi talaga ang ulo ni Natalie. Naglakad papasok si Daryl at natigilan nang makita ang harapan sa harapan niya. Nakadina ang mga kamay at paa ni Natalie ngunit hindi naman siya mukhang takot. Napuno ng galit ang kanyang magandang mukha. Sa labas ng mga iron bar, mukhang mapait ang dalawang gwardya. O sige, maaari kang umalis. Naglakad si Daryl at gaanong nagsabi. Oo, sumunod naman ang dalawang gwardya at umalis na. Sabay-sabay lamang kina Daryl at Natalie ang naiwan sa selda. Kabanata 2406. Nang makita na si Daryl ay hindi nais na gumawa ng isang paglipat pagkatapos ng mahabang panahon, inakala ni Natalie na siya ay takot na takot, at tumawa siya ng may pagamutan. Ano narinig kung ikaw ay isang figure na tanyag sa buong siyam na mga kontinente, ngunit hindi mo rin naglakas loob na pumatay ng isang bihag. Ngayon, pangarap mo ring talunin ang aming tribo ng Rakshasa talagang nakakatawa. Ikaw, nakatingin kay Natalie na tumatawa, napangisi si Daryl at nawala ang ulo. Ang babaeng ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Patayin mo ako. Kung ikaw ay hindi pagpunta sa pumatay sa akin, edi bilasan mo at bitawan sa akin. Natalie nasa nang walang bahala, ang kanyang mga mata na puno ng galit. Napabuntong hininga si Daryl at nagsiwalat ng ngiti. Hindi kita papatayin. Kukunin ko na gumawa ng nais mong ikaw ay patay. Pagkatapos na niya ng pagsasalita, naglakad si Daryl at pride ang labi niya. Kumuha siya ng isang tableta mula sa bulsa niya at mabilis na isinilid sa loob ng kanyang bibig. Napilitan si Natalie na lunukan ang tableta bago siya makapagreaksyon. Ikaw ano ang ibinigay mo sa akin? Napatingin sa kanya si Natalie. Ang maganda niyang mukha ay napuno ng gulat at galit. Ngumiti si Daryl at sinabi, bakit ka nagpapanik? Sigurado hindi ka unafraid ng kamatayan. Binigyan kita ng cold fire peel. Ang cold fire peel ay isa sa mga higit na espesyal na table task sa teknolohiya ng walang hanggan pellet. Mayroon itong dalawang katangian ng init at lamig. Matapos itong ubusin, maramdaman ng isa ang pag-atake ng yelo at apoy ng sabay. Ang katawan ng isa ay makakaramdam din ng sobrang KT. Ang pagtabi sa mga ordinaryong tao, kahit na ang mga magsasaka sa Tribulation Transcendence na kaharian ay hindi makatiis ng gayong peel. Cold fire peel. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Natalie, at nakaramdam siya ng kaunting pagkalabo. Mararamdaman mo ang mga epekto sa paglaon. Ngumiti si Daryl. Pagkatapos, umatras siya ng ilang hakbang at sumandal sa dingding na nakakross ang mga braso, may hinihintay. Ikaw gustong magsalita ni Natalie, ngunit isang salita lang ang naisasalita niya bago siya biglang tumigil sa pagsasalita. Marahas na nanginginig ang kanyang macelan na katawan. Boss! Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Natalie ay malamig at mainit. Kasabay nito, isang sobrang KT ang pakiramdam na nagmula sa kanyang katawan. Ito ay napaka hindi komportable. Daryl, mas mabuti mo akong patayin. Sumigaw si Natalie sa isang macelan na boses habang kinakagat ng mahigpit ang kanyang mga labi ng sabay, at nais niyang pilit na pigilan ang sarili. Gayunpaman, ang malamig, mainit, at kakatwang Katie ay naging mas malakas at mas malakas. Nginitian siya ni Daryl. Bakit kita papatayin bilang anak na babae ng tribo ng Rakshasa? Napakatapang mo na hindi ka man natatakot sa kamatayan. Hindi ka ba masyadong malakas? Ang mga epekto ng cold fire peel na ito ay tatagal ng 2 oras. Kung matatagalan mo ito, papakawalan kita. Gayunpaman, ang pakiramdam na iyon ay hindi isang bagay na mapagtiis ng isang ordinaryong tao. Princess Natalie, kaya mo. Ikaw nang marinig niya ang sinabi ni Daryl, nagsimula ng makaramdam ng kaba si Natalie.
Ngunit nagmatigas pa rin siyang tumanggi na aminin ang pagkatalo, sinabi lamang na, itigil mo ang takot sa akin. Hindi ako naniniwala na ang isang maliit na gamot ay maaaring may magawa sa akin. Bilang anak ng tribo ng Raksasa, lumaki siya sa devastating desolate teritoryo. Anong uri ng paghihirap na hindi siya nagdusa ano ang isang pil? Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita at tahimik na naghintay. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Natalie na lalo itong uminit. Ang kanyang buong katawan ay nabasa ng pawis, ngunit ang kanyang mga meridian ay tila na freeze. Malamig ito sa buto, at hindi lamang iyon. Nakaramdam ulit siya ng kakaibang Katie sa buong katawan niya. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng isang bundok na nasasakop ng nyebe, na pinigilan laban sa apoy habang ang iba pa ay patuloy na kinukulit sa kanya. Hindi na niya napigilan pa ang pakiramdam. Humajijek siya habang nagdaldal ang ngipin. Sobrang lamig, sobrang init, sobrang Katie, Daryl busted ka. Bilasan mo at patayin mo ako. Ang Katie, mainit, at malamig na pakiramdam na ito ay hindi maatim para kay Natalie, at hindi niya mapigil ang sumigaw. Ngumiti si Daryl na walang imik. Kabanata 2407. Haha, Daryl, narinig mo yun, bilasan mo at patayin mo ako. Hindi ko nakinaya. Nangangati si Natalie na kumilos, ngunit ang mga puntos ng acupuncture ay natatakan at hindi siya makakilos. Ang pakiramdam na ito ay ang pinaka-hindi matiis. Saglit, namula ang mukha ni Natalie, at namula ang mapula nitong labi habang walang tigil na tumatawa. Ang kanyang pagtawa ay nalace ng sakit, at hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Pinanood siya ni Daryl ng may malayang ekspresyon. Nang makita siyang pinahirapan ng ganito, ngumiti siya at sinabi, paano ito? Maaari mo bang sagutin ang aking katanungan ngayon? Hanggat tumanggo ka, bibigyan kita kaagad ng antidote. Hindi mapigil ang delikadong katawan ni Natalie habang tiniis ang mainit, makati, at malamig na pakiramdam. Mahigpit niyang kinagat ang mga labi at malamig na sinabi, huwag mo nang isipin ito. Ang bagay na ito ay nababahala sa tribo ng Raksasa. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sabihin kahit ano. O sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakaya. Hindi nagmamadali si Daryl. Ngumiti, kumuha siya ng isang dumi mula sa labas at umupo doon sa kaluwagan, patuloy na pinapanood siya. Dapat sabihin na ang figure ni Natalie ay tunay na nangungunang kalidad. Sa loob ng kanyang kaseksihan, mayroong kahit isang hint ng pagiging ligaw. Ang ganitong uri ng kagandahan ay hindi mas mababa kahit kaunti kumpara sa mga kababaihan ng World of the Nine Continents. Sa halip, nagtaglay siya ng ibang kaakit-akit. Ang titig ni Daryl ay nagalit kay Natalie. Kasabay nito, pakiramdam niya ay hindi komportable. Sa sandaling ito, hinahangad ni Natalie na mailabas niya ang mga litid ni Daryl at balatin siya ng buhay. Patuloy siyang tumawa. Matapos uminom ng cold fire pill, walang makatiis ng gayong pagpapahirap. Si Daryl ay may nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay nakaupo doon hinahangaan si Natalie. Nadama niya ang kasiyahan, nakikinig sa tawa nito. Daryl, ilang minuto pa ang lumipas, at si Natalie ay nabasa ng pawis. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil, at sa wakas ay hindi na niya ito nakaya. Ikaw, mabilis na bigyan ako ng antidote nang makita na siya ay sa wakas ay handa na sumuko. Si Daryl ay nagsiwalat ng isang ngiti ngunit hindi gumalaw. Naisip ni Natalie na hindi siya natatakot sa kamatayan, at labis siyang hindi gumalaw. Bukod dito, siya ay labis na matigas ang ulo. Kaya, kinuha niya ang pagkakataong ito upang pahirapan siya at tuluyang durugan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Nang maisip niya ito, ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at umupo doon sumipol na parang wala siyang narinig. Damn it! Galit na galit si Natalie. Gayunpaman, wala siyang ibang magawa kundi ibagsak ang kanyang pagmamataas at marahang magmakaawa. Daryl, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng panunaw, ipinamamanhik ko sa iyo. Labis niyang ayaw na humingi ng awa kay Daryl ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Siya ay anak na babae ng makapangyarihang tribo ng Raksasa at iginagalang ng 10,000 mga tribo. Kailan siya nawala sa kanyang dignidad ngunit talagang hindi na niya ito nakaya. Nang makita na si Daryl ay hindi pa nagsasalita, nagpatuloy siya sa pagsusumamo. Daryl, ikaw ang bayani ng 9 na kontinente, ang pinakamabangis na mandirigma sa buong mundo.
Hindi ba ako makasagot habang nagsasalita siya? Ipinaliwanag ni Natalie ang pamamaraang ginamit ng tribo ng Raksesa upang paamoy ng Giant Chief, pati na rin ang kanyang kahinaan. Matapos isiwalat ang lahat ng ito, nakaramdam si Natalie ng hindi mailarawan na pagkakasala sa kanyang puso. Inihayag niya ang kahinaan ni Ju Kui, at naawa siya sa kanyang mga angkan. Bukod dito, nakadama siya ng labis na kahihiyan. Anak siya ng tribo ng Raksesa. Sinumang makakakita sa kanya ay makikilala at babatiin siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, humihingi siya kay Daryl ng kapatawaran. Nang makita na sa wakas ay nakausap na siya, ngumiti si Daryl. Hindi ba mas mabuti kung ginawa mo ito ng mas maaga o tama? Ano pa ang mayroon ka maliban sa Giant Chief? Kami mayroon pa rin kaming isang malaking hukbo ng mga mabangis na hayop, 1,000,000 sa kanila, isang hukbo na binubuo ng mga mabangis na hayop. Ang bawat solong sa kanila ay isang kakilakilabot na pagkakaroon sa Deviant Barbarian Region. Sa mga salita ng mundo ng 9 na kontinente, kahit na ang pinakamahina ay nasa larangan ng Martial Saint. Ano narinig ito? Umiling ang katawan ni Daryl. Natigilan siya at napabahas ang kanyang ulo. Hukbo ng hayop kahit na ang pinakamahina ay may lakas ng isang Martial Saint, halos 1,000,000 sa kanila. Gaano katikat ang lakas na ito?